Matagal na panahon na ang nakalipas, nagkaroon ng digmaan sa pagitan ng Amerika at Japan. Kaya't isang grupo ng mga Amerikano ang pinatay ng mga sundalong Hapones. Ngunit ang isa sa kanila, isang sundalong nagngangalang Jack, ay nakaligtas at nakarating sa isang isla. Isang madre lang na nagngangalang Abigail ang nakatira sa isla. Ngunit nang makita niya si Jack, natakot siya ng husto. Ngunit sinabi ni Jack na hindi siya dapat matakot. Mabuting sundalo siya. Ngayon ay huminahon si Abigail at pinapasok siya sa loob at binigyan siya ng tubig na maiinom. Pagkatapos nito, tinanong ni Jack kung paano siya nag-iisa na nakarating sa isla, kaya sinabi ni Abigail na napunta siya rito kasama ang pari dahil kailangan nilang iligtas ang maraming pari. Ngunit bago pa man sila dumating, dinakip na ng mga sundalong Hapones ang lahat ng pari. Pagkatapos ng ilang araw, nagkasakit ang kanyang kapwa pari at namatay dahil dito, at naiwan siyang mag-isa. Nang marinig ito, nagsimulang magkwento rin si Jack na ang lahat ng sundalo sa kanyang grupo ay napatay sa digmaan, ngunit nakaligtas siya at napunta siya sa islang ito. Ngayon ay hihintayin niya ang mga sundalong Amerikano upang tulungan sila. Kinabukasan, si Jack at Abigail ay pumitas ng mga prutas sa puno, at nanghuli ng isang pawikan sa dagat para lutuin at kainin. Pareho silang nag-uusap, pagkatapos ay sinabi ni Jack na wala siyang kahit ano sa mundong ito. Isang ulila siya, ngunit nung naging binata, sumali siya sa hukbo ng mga sundalo. Sinabi rin ni Abigail na siya ay isang ulila din, ngunit nagpas siyang maging madre sa simbahan para ma-inspire niya ang mga tao sa Diyos. Pagkatapos nito, habang pareho silang nag-uusap sa labas, may lumipad na Japanese fighter jet sa ibabaw nila. Kaya nang makita ito, sinabi ni Abigail kay Jack ang tungkol sa isang yungib at dinala siya sa yungib na iyon. At pagkatapos ay pareho silang nanatili roon sa buong gabi. Ngunit kinabukasan, narinig nila ang tunog ng pagsabog mula sa labas. Kaya nakita nila na sinimulan na ng mga sundalong Hapones ang pagbobomba sa islang ito, kung saan sinira rin nila ang simbahan at bahay. Kinabukasan, maraming sundalong Hapones ang dumating sa islang, nang makita ito, nag-alala silang dalawa at pareho silang bumalik sa kuweba. Kaya't dumaan din ang mga sundalo sa yungib, ngunit hindi nila ito napansin. Nagtayo na ng kampo ang mga sundalong Hapones dito. Kaya ng gabi, palihim na pumunta si Jack sa kabilang bahagi ng isla at nanghuli ng isda. At ito ay isang napakamapanganib na trabaho, ngunit hindi nagustuhan ni Abigail ang hilaw na isda, kaya't nasusuka siya. Ngayon, palihim na pumasok si Jack sa kampo ng mga Hapones sa gabi para magnakaw ng pagkain, ngunit dumating ang isang sundalo at nanatili siya doon sa buong gabi. Ngunit kinabukasan nang magsimula ng mag-ensayo ang mga sundalo, nakakuha ng pagkakataon si Jack at umalis mula roon at nakarating sa yungib na may daladalang bag. Ngunit naisip ni Abigail na napatay din si Jack. Kaya ngayon ay pinagalitan niya ito ng husto na hindi dapat niya ginawa iyon. Maaari rin sana siyang mawalan ng buhay. Nang marinig ito, humingi ng tawad si Jack at binigyan ito ng suklay dahil nagustuhan na niya ito. Tinanong ni Jack kung ayaw nitong mamuhay ng may asawa. Sinabi ni Abigail na hindi pa tapos ang kanyang 5 taon at magiging isang ganap na madre siya pagkatapos ng 5 taon. Ngunit nagustuhan na rin niya ito ngayon. Kinabukasan, umalis na ang lahat ng sundalong Hapones mula roon, kaya pareho silang pumunta at nanirahan sa kampo nila. At habang umiinom sa gabi, sinabi ni Jack kay Abigail na nagsimula na niyang mahalin siya, at gusto nitong pakasalan ito. Ngunit sinabi nitong nangako na siyang magiging madre at ipapangaral sa mga tao ang tungkol sa Diyos. Sinimulan ni Jack na tawaging kalokohan ang kanyang panata, kaya nagalit si Abigail at lumabas para matulog. Ngunit sa gabi, nagkasakit siya dahil sa ulan at lamig. Kinabukasan, bumalik ang mga sundalong Hapones. Kaya dali-daling dinala ni Jack si Abigail sa yungib. Pumunta siya sa kampo para kumuha ng damit at kumot para dito. Pagkatapos ay may nakakita sa kanyang sundalo, ngunit pinatay niya ito. Nang magkamalay si Abigail, nakita niyang nagbago na ang kanyang damit. Sinabi ni Jack na basa ang kanyang damit, kaya kailangan niyang palitan iyon. Ngunit nalaman ng mga sundalong Hapones na may tao sa yungib, kaya naghagis sila ng granada sa loob ng yungib. Ngunit dumating ang mga American fighter jets at binomba at pinatay ang lahat ng sundalong Hapones. Sa pagtatapos, nang simulan ng mga sundalong Amerikano ang pagdadala kay Jack palayo, nangako si Abigail na hindi sila maaaring magpakasal sa buhay na ito,
Ngunit sa susunod na buhay ay magkikita ulit sila at pareho silang magpapakasal at magsasama. At dyan na nagtatapos ang video mga idol. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, goodbye.